morning mga katanim. So nandito muli tayo sa sa Silay, no? Sa Silay City. Dito sa Negros. Okay, so ito yung ating expansion. So ang ginawa natin before, ito mga katanim. Yan sa likod ko. Yan yung ginawa natin before, another expansion to. Yan, ay ba? So yun puro lettuce. Ayan, kita naman sa likod, doon ang germination area. Ayan, yung germination area natin. Okay. So ito expansion. Then nakahiwala yung ating greens. Ayan, ayan, no? Yung mga leafy greens, ano yan? Yung mga arugula, basil. Ayan. Okay. So tingnan natin tong greenhouse na to. Magkaroon man lang tayo ng update. Ika nga. Okay. So ito yun. Ayan. Okay. So ito yung ginagawa dito sa La Huerta. No? La Huerta. Ayan. So yung kaya nila para sa paanan ng table natin. So as usual, ini-slope na natin yan. Para ako nagcha-Chinese garter dito na. Ito pala si Romeo. Romeo, kumusta? Ayan. Chinese garter ba ako dito? Ayan. Ilang ano to, Romeo? Ilang metro? 9 by 24. 9 by 24. So ang lapad pa rin natin 24 meters. Oh. Tapos 9 ang sukat ng width. So ibig sabihin mga katanim, ito yung width niya. Itong haba na to, ito yung mahaba. 24 itong width. So anong gagamitin na UV? Again mga katanim, dapat nakaano kayo sa material availability. So dito 3 meters. Then dito 7 meters. Again may exhaust yan, no? Naka-overlap yan. Okay, so ano pa rin? Square tube, no? Square tube. Tapos ginawa na alulod. Same pa din. Okay. So I hope na naintindihan. So 7 meters dito. Pero ang sukat niyan ay 6.88. 688. Dito naman 288 yan. Okay, para kasama na yun dun yung sa alulod. Kasi para maidugtong natin dito sa previous greenhouse. So Romeo, kumusta naman yung pag trabaho dito? Nga kailan matatapos tong project? Kung may plastic sana, may na to, may bubong na. Ipakaso ang plastic na nagtumba sa akin. Hindi ko pa pinapaship. Sa akin pa. Yung plastic UV. May 3 meters na dyan Nandiyan yung 3 meters. 3 meters pero yung yung 7 nasa akin. So, ang uunahin nyo naman dyan, Romeo, yung ilalim. Kaso magkakabit ka dito ng 7 sa ibabaw. Di ba? Kaya malanganin nga, no? Kailangan 7 talaga mauna. Tapos mauna yung mauna sa ibabaw kasi nakaibabaw yung yung 7. Oo. Ayan, no? So, i-compute niya na lang dito mga katanim yung 9 meters by 24. So, times 24. Romeo. 9 times 24. Mahina tayo sa math. Mag-compute tayo. So, kuha tayo calculator. Mga katanim, 9 times 24. Yung very good. Nasagot na kagad ni katanim. 216. So, 216 square meter ito. Ilang heads yung katanim? Times 18. Kasi 18 heads tayo. So, ang gagamitin nito, yung ni mega packaging na. Hindi ka na dito, Romeo, magbubutas ng NFT. Yung NFT mo dyan, yan, yung NFT mo dyan, Romeo, hindi mo na bubutasan kasi butas na yan yung kay mega packaging. Okay, so ito ay mga 3,888 heads. Okay, 3,888. So, growing lang naman to, di ba? Wala naman tong germination kasi nandun na yung germination area natin. So pasyalan natin yung germination area. So ganito dito para ka magcha-Chinese garter ka dito. Yan. Yan. So ito na yung table. Naka-drop yan, naka-drop. Yan. Okay. Then nandun sa unahan yung ating fruit bearing. Ito naman yung ating mga greens, no? Basil, arugula, mint, nandyan lahat. So, andun yung ayun, kita yung bubong. Yung bubong, yan yung bubong. Okay. Yung bubong na yan, mga katanong. Okay. Okay, yung bubong na yan, yan yung ating mga fruit bearing. Okay. So, yan. Yan ang fruit bearing. So, dito yung natin.
yung ating greenhouse, no? Expansion. Sa nga pala, kasama ko yung owner, no? Si Katanim Wyatt. Ayan, no? Nandito pa rin kami. Oo. Morning. Pogi pa din. Ayan, no? So, ilang years ka nakatanim, nagtatanim mula nung nag-umpisa tayo, no? Dati damuhan to from the start. Mga almost 2 years na. Kailan ba tayo nagkita? Anong month yun? March yun. March of 2021. 2021. Dalawang taon na pala, may git. Oo. Tapos umpisa tayo nag-sowing. Sowing tayo October. Tapos ang sowing natin direkta na doon sa NFT natin, no? Direct doon sa, Oo, sa NFT. NFT sa mga cups. Oo, tapos first harvest mo is December na. Hindi, may November. Nakapag-harvest ka pa after ng undas. O, yung undas, minadali mo na. No, yung first harvest. Tama. O, nag-marketing tayo. Di ba? Nag-ikot-ikot tayo. Ikot-ikot kami dito doon sa Bacolod, ano pa bang pinagagawa natin. And then, yun na. O, nagdagdag tayo yung germination. Yung next upgrade. Extend tayo. Extend the germination. Oo. Tapos may nag-request sa'yo mga herbs. Pero nag-herbs tayo dito dati. Yung isang bay dati, iniwan nating Herbs, oo. Problema doon, Ina-invest tayo. Tinasok tayo ng mga white flies. Kasi pag hinahalo nga natin. Kaya ginawa natin, nilipat natin yung herb sa isang, makeshift na maliit na kawayan na greenhouse. So dito is puro lettuce lang talaga. Okay. So itong upgrade mo ngayon, ilang size nito? Katanim parang 6 by lang. Yeah. 9 by hindi. Na 7, 8, 9, 10. Balang 12. 12 by 30? 10 by 28 o 10 by 30. 10 by 30. 10 by 30 to. 10 by 30. Okay. So ang UV plastic natin 7 at saka 3. 7 saka 3. 3, okay. Okay. So kumusta naman ang ang growing ba? Growing. Kumusta ang growing? Sa growing katanim, wala naman problema sa growing, lalo't na tuloy-tuloy yung pag-apply natin ng KISS. Yung KISS talaga yung nagpapaiba sa grow dito sa Laguerta Farm. Yung KISS Plus, yung gamit mo KISS dito. Plus, from umpisa tayo sa KISS, tapos nag-KISS Plus. Plus pa yung iron, plus pa yung seaweeds. Yung foliar na ginagamit natin, plus seaweed. Nakita ko talagang diferensya simulat nung una, nag-umpisa tayo 2021 hanggang ngayon. Okay. So may differentiate mo yung laki kumpara sa gamit mo na dati kasi gamit natin, nakikita naman sa vlog na gamit natin previously, pinakita natin. Ano pagkakaiba? Marami. Size, kulay. Tawag nito. Kulay, yung bigat, yung timbang. Importante din yung timbang sa atin. Saka hindi pa bago-bago yung yung formulation ng KISS. Consistent talaga. Consistent talaga. Dati kasi mapapansin mo merong mag-iiba sa lettuce. Magti-tip burn, iba-iba magdidilaw. Nag-iiba din yung kulay sa timpla dati. So, na-observe ko sa KISS, consistent yung formulation. Yun. Maara mo ba kaming maipasyal sa greenhouse mo? Doon sa tara, pasyalan natin. Tara. So, ito, papasyalan natin mga katanim yung greenhouse. Titingnan natin. So, dito katanim, ang mostly na produce mo talaga dito, anong variety? Olmeti ka ba? Kagaya ng mga katanim natin na mostly Olmeti? Oo. Noong umpisa, nag-start tayo sa Lalik. Hindi. Limang variety. Limang variety. Then from there, nakita natin yung requirement ng market. And then doon tayo nag-adjust sa volume na kung anong klaseng lettuce yung kailangan paramihin. So, depende na sa market na, sa demand. Okay? For now, Olmeti tsaka Lalik yung nangingibabaw. Olmeti tsaka Lalik yung nangingibabaw. So sa consistency ng KISS na binibigay sa iyo, satisfied ka ba sa weight and then sa ng Olmeti at tsaka ng yung requirements ng mo?
tingnan mo yung sample ng natin. Oh. Hindi, ito Turbilyon to, turbilyon. Oh. So, ito, may ulmeti ka dito. Ito, ulmeti, tapos ano to, limambo. Ito limambo. Ayan, limambo. Ayan, oh. Oh, yan. Ito yung limambo natin Oo. sa KISS. Okay. Dati, hindi natin na-achieve to sa Dating nung first year nutrients. natin. Oo. So, tingnan mo naman. Ang lusog-lusog. Ganda, no? Ang kulay, iba. Dati manilaw-nilaw ng Manilaw konti. na. Tapos yung roots. Oo, ano yung roots buo. Samantala yung sa iba, yung sa dati natin na ano, hindi na tayo makapag-grow na may ganyang roots. Hindi. No? Nasusunog na kaagad. No? So masabi mo talaga healthy talaga yung tanim. Healthy. Basta Ayan. healthy din yung tatanim. Healthy din yung nagtatanim. Oo. So kung titingnan mo dito mga katanim mo, ito yung kanyang limambo. Yan. Yan, ha? Yan, okay? Then, yan, limambo. So makikita nyo dito staggered ang growing. Yan, iba-ibang iba-iba yung tawag nito, stages, no? Ito naman yung kanyang hydraulic. Okay? So yan. Oh. Yan, hydraulic. Then meron tayong ulmeti dito. Ayan. So kukunti na lang ulmeti dito, no? Mapapansin mo, ang kunti, ang marami dito ay yung limambo. Ito ulmeti. Ayan. Oh. Ulmeti, ito yung turbilyon. Staggered ang iba-iba ang sizes. Ayan. So, ang ganda ng dito, oh. Ito yung katanim ito naman ang hydraulic. Ito yung hydraulic. Hydraulic. Yan, buo din ang roots. Buo din ng roots. Tapos, Siksik siya. yan. Hindi pa to, kulang pa to sa Number of days. number of days. Mga ilang days ka ba nag-harvest yan? Anong days mo? Ito sa hydraulic. Nag-50 ka ba? Nag-60? Hindi. Dati, matagal, 45 days, 50 days sa lalik. Sa hydraulic, nasa mga 32 days. Mas mabilis na siya. Mabilis na siya. Mas mabilis Malaking na. tulong yung hydraulic. Oh, di naman kaya sa nutrient solution dahil sa kaya mabilis o hindi naman? Primarily, di ba, introduce natin yung hydraulic dahil mas mabilis siya Okay. compared sa lalik. Sa lalik. Oo. Pero, syempre, malaking tulong pa rin yung Yung kiss. kiss. Lalot na talaga tanim sa itsura. Tignan mo. Sa kulay, sa lasa, sa timbang. Grabe. So laking tulong talaga sa Talagang- farmers ang Nakakailang kilo ka ba niyan? Sa isang kilo ilang heads? Nasa 4 to 5 heads. Ang isang kilo sa hydraulic. Yung grow out. Sa 30 days lang 'yon. From transplant transfer galing doon sa germination mo. Grabe. No, laking tulong na. Oo. Talagang binax out lahat ni Kiss eh. Lahat Lahat ng problema. ng problema Sinagot eh. sinagot na yung mga concern ng growers, no? So ito may expansion ka. Ano ba kinakapos ka pa ba dito sa ganitong kalaking greenhouse mo, katanim? Ano katanim? Na-observe kasi natin for the past years, pag pasok ng bare months, nag-i-increase talaga yung demand. At saka tuwing may bagyo, nag-i-increase yung demand. So, ilang beses na kasi ako napagalitan ng mga ng sinusuplayan ko. Kasi di ka nakakapagbigay. Ng lettuce, sabi mo hindi ka mawawala ng lettuce. Ayun. So, yun. So, inanda ko na para sa bare months. Sa bare months. So hahabol ba yan? Tingin ko, maliit na konti. Mga September pa siguro ito matatapos. So growing lang yan. Kasi may germination ka na doon. Growing na. Growing na lang. Okay. So kumusta naman ang other side of business mo dito sa lettuce mo? Meron ka ba bang pinot up na let's say salad bar or ano ba ang ano mo dito? May mga buwan kasi katanim na syempre medyo low yung demand. May mga surplus tayo ng lettuce. Yes. So last year na pag-isipan namin na gumawa ng salad bar. Okay. Ayun. So yun, nagkaroon tayo ng isang maliit na tindahan sa bayan. Gumagawa tayo ng salad. Okay.
So, gamit mo pala dito yung cups ng Mega Packaging. Ilang ano na to? Ilang use na to? Yan siguro naka 6-8 ng use na yan. So, hindi talaga nasisira. Compare so far, sa wala akong nakitang sira. Oo. Or bukod lang kung matamaan talaga compared sa tingnan mo. Ito nakadalawang gamit. dalawang Pulit tatlong na. gamit na to, pero tingnan mo. Ito 6 na gamit, the minimum. So, kung ito 450 katanim, 4 pesos and 50 cents, mabibili mo kay Mega Packaging. Mas bawi ka pala dito compare dito. Siyempre, masulit yung ito. gamit mo sa Mega Packaging. Sa Mega Packaging na ano. Kumpara dito, mapipingas yung ano mo. After 2 use, wala na. Tapo na. Tsaka yung medium mo, yung kokopit, mas konti yung gamit dito. Benefits talaga ng ano, no? Oo nga. Oh. Ang laki ng tulong din ng ano. Mega naman. Hindi. Sulit talaga si Mega Packaging. Sulit talaga, no? So ito, katanim, no? Sa ganitong greenhouse na may mga greenhouses, katanim, may mga katulad mo na nag-venture into hydroponics, ano masasabi mo sa kanila na may recommend mo na nutrient solution at saka doon din sa mga magbe-venture din? Wala nang iba. Dapat kiss. love. Hindi, kiss. Kiss plus talaga, no? Hindi ko naman sinasabi na subukan ko lahat. Pero so far, kiss yung umubra dito sa farm. Yun talagang pumasok sa requirements mo. Requirements saka sa requirements sa negosyo ng lettuce. So talagang well recommended talaga ang Kiss Plus, no? Kiss lang. love talaga yan. Oo. Ayun, mga katanim, so narinig nyo naman ang ano ng ating katanim dito sa Silay, dito sa Patag, no? Gumagamit tayo dito ng Kiss, no? From the start, nandito na tayo, hanggang ngayon nandito pa rin, no? May mga fruit bearing na tayo doon. Meron na. Oo. Nag-umpisa tayo sa fruit bearing na. Nagtatrial lang muna. Oo. Kiss Plus pa din. Oh, so may fruit bearing, kompleto ka na. May herbs. May herbs, may fruit bearing. Kulang mo na lang orchard. Ayun. So yun mga katanim, no? Love yan. Thank you very much. Please share the video. Okay, message lang sa akin pag kailangan nyo ng Kiss.